When you were kids, Ates, paano kayo nagkaroon ng interest sa volleyball? Ako, I started playing volleyball outside our house. Like with my neighbors lang. Naglalaro lang kami sa kalsada. Pero meron na siya sa TV nun. May napapanood na kayo na volleyball sa TV. Ako, parang wala. Wala ako maalala na nanonood ako sa TV ng volleyball. It was just really out of your curiosity na with friends. Yeah, with friends. Like, after school, di ba? Tapos after you do your homeworks, mga ano kami, laman kami ng kalsada nun. Pero volleyball din agad talaga yung una mong sport, ate. My parents made me try swimming, badminton, And for sure, track and field. No? Track and field, hindi. Okay. Inaano lang ako. Mali pala ako. Sinasama lang ako sa training. Okay. Tapos pag may warm-up siya, pinapatry sa akin yung warm-up. Pero ayoko talaga. I don't know why. Kahit until now, kahit jogging, yun yung pinakaayaw ko na warm-up. Traumatic pala. How about you, Ate Chi? I started din, syempre, sa kalye, pero with my titas. Parang merong ligang kalye na parang yung mga age nila, mga 30s, I started talaga 9 years old. So, dati, join ako dun sa team nila, ng mga tita ko. And of course, yung coach namin, parang tito ko din. So, papasok lang nila ako para mag-serve. Yung underhand. Parang serve specialist ang peg ko noon. So, tapos, hanggang sa one time, may sports fest sa school ko, no, elementary, sa Balik-Balik, Sampaloc. So, nag-join syempre yung Mudra Els ko. So, ayun, yung PE coordinator namin, para in-approach yung mama ko na, marunong pala yung anak mo. Sabi, bakit di mo ipatry sa varsity, ganyan. So, I started as a varsity player sa school. Grade 4 talaga. Grade 4 pa lang. Parang mga 10 years old. Maaga, ate. Ikaw, Ate Paneng, paano ka nag-start na maging varsity? Nag-varsity ka din sa elementary school? Nung high school, may announcement na sa school namin na may tryouts for varsity. Syempre ako, wala akong alam, di ba? Nag-ano lang ako, lalaro lang ako sa kalsada. Tapos, nung may announcement na gano'n, nag-try ako. Tapos, na-accept naman ako. Tapos doon na nagsimula ang aking volleyball journey. Wow, ang galing. Ngayon kasi, syempre, it's through recruitment and may mga coaches na lalapit. Inabutan ko rin na ganun. I played din sa kalsada lang. Kasi I'm the only girl then, so I wanted to play with other girls then sa school. So doon lang din ako nag-start, tapos nag-varsity din. Pero nung time na namin, after nun, I was recruited for high school. Pero kayo, it was really purely na parang yung nag-try out lang din kayo. Parang walk-in lang. Saan to, ate? Where did you... High school, St. Bridget School. So, actually, hindi kami ganon ka-competitive. Tapos, doon ako nagkaroon ng award. May middle blocker pa ako noon. wow! It was your first position, ate. Oo, middle. So, nagkaroon ako ng award noon. Tapos, syempre, yung mga tournaments na ganyan, may mga coaches, di ba, na hindi natin alam na nanonood or nagsa-scout. Tapos, nilalapitan yung mom ko na, saan magka-college yung anak mo, ganyan. Tapos, wala. Hindi namin napag-uusapan kung mag-volleyball ako ng college. Doon kami na-expose na, may possibility pala na may possibility na pwede ako mag-continue ng volleyball in college. Grabe, ate. 2 liga lang yun. Nakita na agad siya. Oo nga eh. Ate, parang Nagkataon siguro lang. grabe ka tumalon ng mga panahon yun. Baka ako lang yung tumatalon. Ikaw yung very active. Ate Chi, how about you? From elementary, you went to the same high school? No. Or transferred na because of volleyball? Actually, noon nga, parang syempre, ito na naman tayo sa aking storya. Yes. Pero, ayun, elementary, grade 4, tas grade 5, na-select ako for palarong pambansa. Grabe naman din pala Grade yung... 5, Grade diba? 5. Palarong pambansa Pero, na. yun nga, habang naglalaro ng grade 6, eto si Coach Bobby Celso. I think, referee natin, Yes! diba? Siya talaga The yung referee. nakapag-recruit sa akin going to UE high school. So, noon, scholars, libreng paaral pa lang ang talaga. So, syempre, grab may opportunity na yun. So, kaya ako napunta ng UE. Alam mo, the longest time, ate, UST high school ako.
buong years ko, UE lagi kalaban namin sa finals. Kaya pala, ang nag-start ng tradition ay si Ate Chi Saed. Oo. Middle blocker din siya before, ha? Ay, naman. No, high school, I started as an outside hitter. Oo. Kasi may setter Thank you, kami. ate, pinagbigyan mo kami maging outside hitter. May outside. Tapos, yung second year, nag-middle kasi nag-transfer yung middle namin. So, dalawa kaming middle. Kung iisipin mo, I think kung maano mo to familiar ka, si Sher Peñano, our libero sa Lasal. May din May Yes. diagonal sila, if I'm not mistaken. Yeah. Kilabot ng UE sila. So, ayun, dalawa kami. So, ayun, that time, sila Coach Ramil kasi, parang, yung last year ko, fourth year, ano pa lang nila Coach Ramil sa Zobel, parang first year. So, sila, doon yung tandem nila ni Coach Oliver na Batman and Robin. So, yun, si Coach Oliver, makulit, ganyan. So, alam mo yung pasimpleng nag-aabot ng application form. Lahat dati pa simple pa eh. Oh, Tapos galing ka pa UE, syempre university din. so, ayun, syempre, parang naging priority yung Lasal. So, ayun. And then, bigla kang nag-setter nung pinaglasal ka. Coach Ramil made you. Oh, Ganon. Tapos yung kadiagonal na si Shermaine, biglang libero. ayun, so parang sabi nga ni Coach Ramil, parang sa amin dalawa ni Sher, either sa amin kung sinong magsiset or parang tinignan. Feeling ko magaling lang talaga alam mo yun, maghula. Hindi mo maghula, Makakita Maano ng si Makikita ng potential. talent Yeah. and So, grabe parang- mag-coach. Actually, dream ko yun mag-set. Ah. Pangarap ko naman siya. Kaya lang hindi ko naman akalain yung pangarap ko ganun pala kahirap yung yung pagdadaanan ko. Pero siguro, naging blessing din naman. Kasi syempre, hindi ko naman din ma-reach yung ganito kung hindi dahil din with Coach Ramil and Coach Oliver na yung everyday papaiyakin ka, ganyan. Actually, kahit hanggang ngayon yata, if I'm not mistaken, na pag bago ka recruit or walk-in, first year, tinitignan ni coach, parang nagbibigay siya ng mga drills na for setter talaga, pero lahat gagawa. Tapos titignan niya kayo isa-isa kung sinong may potential. So, Grabe naman yung gift ni Coach Ramil. Siyempre, yung paglasal volleyball, laging nasasama ang pangalan lagi ni Coach Ramil. Yes, of course. So, I bet sobrang dami yung history with Coach Ramil. If you were to give us one experience with Coach Ramil, ano ba yung masishare niyo sa amin? I think lahat kami may experience na umiyak because of Oh, wow. Oo, In a bad way? In a good way? Depende. I think it's Depende kung sabihan ng kamote. Oh my God, doon Yeah. pa nagsimula yung kamote. Kamote nung ginagawa mo. Bakit ka? Si Coach kasi parang minimal lang magsalita. Pero pagka, alam mo yun, pagka siya yung nagsalita, talagang kailangan mo makinig. Sumisigaw siya pag na-frustrate siya na hindi namin magawa yung pinapagawa. Or nahihirapan kaming maintindihan kung ano bang gusto niyang gawin namin. Pero every time na magsasalita siya, palaging may diin. Kaya sobrang, takot kami sa kanya talaga. Ano yung hindi niyo makakalimutang hardest practice na pinagawa sa inyo ni Coach Ramil? Hindi. Araw-araw Hindi pala. Hindi isa, everyday. Hindi pala yung isa, buong year, 365 days. As I mentioned before, and dating-dati pa, yung everyday 1,000 balls. Oh my God. Oo, may gano'n siya. So sila, mga setters, dapat 1,000 balls mag-set ka. Kaming mga spiker, Oh my nag-start God, don't kami. tell me 1,000 spikes. Hindi naman. Nag-start kami sa 50 lang. Okay. 50 na ikaw lang mag-isa. Walang sabit sa net, Yes. walang outside. Hindi counted yon. Tapos hanggang sa dumagdag na siya, naging 100 na. So, would you say sobrang, hindi, siya talaga yung pinakamahirap magpa-training na coach sa lahat na na-experience nyo ng volleyball, journey nyo? Ako, oo. Kasi coming from UE ate, Yes. syempre, Siya talaga. Kasi parang titignan mo si coach, di ba? Parang ngiti-ngiti lang namin. Dimples. Dimples. niya. Pero yung dimples na yun, alam mo yun, ang bigat ng lumabas dimples. na. Yes. Oo. Pero paano si Coach Ramil sa labas, off the court? Iba siya before compared ngayon. Iba, by Oh, batch. okay, sige. Iba siya by batch. Kami, sa batch namin, si Okay. coach, never ko yan nabiro. As in, yung ganito, yung kausap din na ganito, ganyan, never. Pero sometimes, tinatry niya
conversation sa mga, lalo na pag mga rookie, yan, medyo ano pa siya kasi parang kinikilala niya. Pero minsan tinatansya na din yung bata if okay ba to, parang pwede ko ba itong biruin? May ganon siya. May ganon naman siyang factor. Hindi naman siya yung ibang coach kasi agad na parang, oy, parang close Yes, agad, yes. diba? Siya hindi naman. May certain distance talaga. Parang, ang tagal nga bago mo siya talaga maging ka-close. Kasi yung nauuna nung time namin is yung fear. Fear Takot hindi, kagad. oo, fear hindi dahil yung ano siya, fear kasi parang, ano bang itatanong ni coach? And then, transitioning to your batch, ate. Nung batch namin, medyo nagme-mellow na siya noon. Kasi, I don't know paano ba nangyari yon. Yung batchmates ko kasi madami sa aming madaldal. Madaming madaldal sa amin. Si Celine. Si Celine Hernandez, may batchmate. Si Kay Martinez also. Na si Kay, actually, pareho sila na taga Bulacan. So may times na sumasabay si coach sa kanya pauwi. Tapos parang dun yata din nag-start na medyo natututo na kwentuhan si Coach Emil sa amin. But yeah, like what she said, na nauuna yung takot and respect namin kay Coach Emil. Kasi alam namin talaga na ever since, very strict siya. And hindi mo masyado nakakakwentuhan. But sa ngayon kami nakakabiroan na namin siya. May time na bumisita ako sa training nila. Ang aga nila matapos mag-training. Tapos, at least nabiro ko siya na sabi ko, Coach, ang laki na ng pinagbago mo ah. Aga niyo matapos. Tapos yun, nakapagbiroan na siya, lumabas na yung dimples niya. Sabi, pagod na sila eh. Tapos, ano pa lang naman, kakabalik lang namin. Sabi ko, hindi ganun. Hindi tayo ganun eh. I feel like he's such a fair guy. You would really work hard. Tapos, pag nakita niya na tinatrabaho mo talaga yung position mo, and ibibigay niya din sa'yo yung sobrang tiyaga niya. Tapos, tiyaga and grabe yung patience niya sa pagtuturo. Kasi, like what you mentioned nga, no, na alam niya talaga na yung player is nagpupursige. Yes. Tapos, may gusto talagang marating. Tutulungan ka niya. Tapos, kahit yung player nag-give up na, pero siya hindi siya mag-give up sa'yo. Wow. So, all the way, tutulungan ka niya. That's why your program has been, yun talaga ang standard din dito sa Philippine Volleyball. Balikan natin ate yung favorite game nyo sa UAAP. Favorite game? Season 73, of course. My last season, tapos finals yon, game 2 against UST. Yun yung 24-18 or 24-20 na hinabol namin. Oh my God, naiiyak ako. Nag-aabot kami ng 24, tapos nag-deuce, then kami nakakuha ng game, nag-champion kami. So, what a way to end the championship. Yeah, last game ko yun. Tapos, ang nasa harap nun, ako, si Abby, and si Joanne C. Dahil hindi kami makaikot, hindi kami makapatay. Tapos, nag-start yung magandang rotation namin nung nag-service error yung UST. So, nakaikot. Si Abby na yung nagsiserve, Abby Maranyo. Tapos, pumasok na uli si Mika Esperanza na mag-set. So, ang nasa harap ako tsaka si Jack. Oh my God, perfect. Nasa harap ako tsaka si Jack. And then, sobrang ganda ng service ni Abby, sobrang ganda ng depensa niya. Tapos kami ni Jack sa harap, as in sobrang kayod kami doon. Naalala ko yun ang nag-commentate nun si Boom at si Ate Ann Remulla. Tapos nabanggit ni Ate Ann na parang this is a test of character for the players. Tapos pag pinanood mo yung replay, sobrang wild na ng mga tao. Yun, sobrang memorable na for me. Kaya, yeah, every time na nakakapanood pa ako ng kahit clips nun or replay, pag nadadaanan ko, parang kakaiba siya. Yun yung mga moments na hindi mo talaga makakalimutan. And as a player, yun yung mga moments na gusto mo rin talagang kaya natin to, mananalo tayo, na ilalaban nyo talaga. Buti na lang po, medyo late ako pinanganak, hindi ko kayo masyado naabutan. How about you, Ate Chi? What's your favorite? Ako, so 2005. Kasi yun nga yung time. So, ito na yung epic na story. Yun yung buntis kasi ako noon. So, yun din yung first ever three-peat ni Coach Ramil. So, kami yung first batch. Oh my God, your last year, three-peat.
Ay, Kami pang yung first, yeah. Tapos pang 3P2. Kasi yun nga yung time na buntis ako. Pero hindi niya alam. So, Hindi niya alam, mga ilang months na yun ate nung naglalaro ka. 9 months. Pero complete, complete 9 months Full siya. term. Full term siya. Pero actually, lagpas na siya sa 9. Overdue na din ako. Oo. So, parang... Pero that was the last game na. Yun yung favorite, favorite That's, game mo. Unforgettable. Oh, unforgettable. Hindi pala favorite. Favorite Oo. unforgettable. Totoo. Kasi yun nga, sabi ko, dati kasi ang game, since hindi pa naman ganun siya ka-televise, Sunday, Wednesday, Sunday. Yes. So, nanalo kami ng Sunday. So, parang kami nag-usap, parang tapusin na nga na. Siyempre, kahit sino naman, di ba? You wanna finish, yeah. Advantage na. So, siyempre, yung sa loob ng tiyan, parang konting tiis na lang, matatapos na tayo, ganyan. Pero, may mga discharge na din ako na lumalabas. So, October 5, yun yung Game 2 versus Adamson. So, yun na, nanalo. So, October 9, nanganak ako. CS. 4 days after. Yeah. Yes. As in, kunwari, napasigaw ka lang ng konti sa game dahil nag-champion kayo. Parang lalabas. Pero ate, walang talaga nakakaalam sa teammates mo, sa coaches mo. Wala. To be honest. Nagulat nga sila. Tapos, hindi ko talaga makalimutan si Cha. Sabi niya, wow, Ate Chi, ang payat mo. Anong diet mo? Sabi niya, ganun talaga yung salita niya. Actually, lahat sila nagulat. Kasi sabi ko nga, from 80 kilos, nag-down ako sa 50. So, imagine, di ba, parang payat. So, sabi ni coach, halika nga dito. Tapos, yun sa dugout, sabi ko, Coach, hindi naman po totoong buntis ako. Sabi niya, oo nga, hindi naman ako naniniwala kasi araw-araw ka naman nagtitraining, ganyan-ganyan. Sabi niya, ano ba nangyari? Nanganak na po ako, ha? Ganon siya. As in, yung mukha ni Coach, parang, ha? Ganon siya talaga. Parang siyang binuhusan ng malamig na to. Tapos, alam mo sabi niya, kamote. Ganon talaga. Ganun ka. So, what were you thinking back then, ate? Paano mo siya dinadala kahit mag-isa ka? Nafe-feel ko na pa-champion kami. And, parang andun din yung saying na parang buntot mo, hila mo. 'Di ba? So parang ako, kasalanan ko 'to eh. So kailangan kong na parang ako lang. Ako na, 'di ba, ako yung mag-sacrifice, ganyan. Na kasi ayoko madamay. So ayun, yun lang yung talaga din pinaka-favorite, memorable. I would say definitely ate. It should be. This is the my favorite part of this show, the mystery box. And ate, baka magbato-bato topic muna kayo kung sino mauuna sa inyo mag-reveal. Sige. Bato. Una ka. Sige, ako na mauna. Ate Chi, you're the first one. Hindi ko alam kung maalala mo to. Actually, madami to eh. Yan. Grabe! Ito pa. Oh. I'll help you. And, Ang at dami. syempre, ang ating postura. Oh. Ano ba yan? At saka ito mga bata. Cutie. Alam mo, hindi ko makakalimutan yan, ate. Kasi dun ko first narinig yung story mo. Actually. So, parang, di ba, kailangan namin ate ng mag-help sa amin to coach for the AV Skills Camp pa yung tawag noon. And grabe si Ate Chi, sobrang game na game siya to teach talaga kids. After nun talagang kailangan ko mag-debrief ate nung narinig ko na yung story about the pregnancy and everything. Ganito lang ako. Parang, oh my God. Sobrang mentally and physically tough si Chi. Kaya, yun. Kaya binibigay sa'yo ang mga tough challenges. Kasi kayang-kaya mo daw, ate. Ayun. And syempre, thankful din ako kasi na naging part ako ng camp mo. And of course, ngayon, di ba, as a pro, ito pa rin. So, I also have my own camp na din. Yeah. Kaya, syempre, masaya din ako doon na mag-share. And sana, dumating yung time na ikaw naman ma-invite ko. Oo naman, diba? ate. Yun. Got you there. Oo. Ayun And lang. alam mo, one thing also sa trip namin yan, kasama ko, family ko din, ate. Yes. So, nag-bonding talaga kami ni na Ate Chi. Sa Iloilo, magkakamali na naman ako ng province. Ayan na si Ate Panay. Alam mo, ito hindi ko, magugulat ako dito. Sobrang funny nito. Okay, my mystery item. I don't know if may expect nyo na ito yung dinala ko. Okay, wait lang. Taray, box in a box. Yes. Box in a box, gusto mo yun?
Ito na. Kasi, Kinakabahan ako. First time in this Parang ang laki. sobrang laki niya. Parang ate mag... Yeah, it's white flowering. White flowering oil. So, palagi ako may ganito. Kahit nung training. So, the reason why I have this is because sa training sa Lasal, nahihimatay ako. Like legit, na nahihimatay ako. Yung first ko was with si Coach Oliver. Ate, alam mo, ganyan din ako ng college. Nahimatay din ako, not because of training, but because of dysmenorrhea. So every time, hindi lang sa white flower, talagang binubuhat nila ako papunta sa training kasi hindi talaga kaya. Pero yun yung mga things talaga na sometimes, alam mo, as females also, medyo dun tayo nagsa-struggle din siguro. Pero ate, kakaiba yung sa'yo. Yung talagang pinilit mo talaga na nag-ball handling ka pa. Kasi, I think summer training yon. Twice yung training namin. Isang morning. Morning is, we have training namin 6 a.m. Hindi ako nakapag-breakfast ng maayos kasi sobrang aga. Wala ka pang kain. Wala akong maayos na kain. Nafe-feel ko na umiikot na yung paningin ko. Oh my Tapos God. nahihirapan na ako huminga. Pero tuloy pa rin ako, nagbo-ball handling pa rin ako. Si Cha, yung partner ko, Cha Cruz. Tapos lahat sila huminto. Dinala nila ako sa clinic. Tapos yun lang, binigyan lang ako white flower. White flower, tapos nag-rest lang ako. Tapos pinabalik ako sa training. Ang ganda. Grabe yung story ng white flower mo, ate Paneng. Yeah, who would have thought, di ba? Baka akala nyo jersey dala ko Oh, or sabi ko, something. ano kayo dalaan? Parang Yeah. ang laki nung yun pala, the white flower. It's a small thing that does wonders. Of course. Lahat ng Anyway, it's on my time. So, ang dala ko ay, this is so random. Kandila. Candle. Yes, it's a candle. Why? Because I think yung mga prior na players sa amin, kayo talaga yung nag-guide, nagbigay ng ilaw sa amin kung saan kami pupunta ngayon. And Lakas makailaw ng tahanan. yes, as a mother, Mother. Very motherly. Ate Panay, parang hindi ko naman naisip na gano'n. Wala po ako naisip na gano'n. Ate Chi, wala din ako naisip na gano'n. Ano ba yun? Parang kamali pa ako ng ginagawa. Hindi ko, actually, totoo po. Ngayon ko na-realize, Diba? ate. Pero anyway, I think kayo yung light na nag-guide talaga sa amin until now. It's because of all of you, mga legends, icon. Kasi kung grabe yung respect namin sa inyo na kaya hanggang ngayon mahal na mahal namin yung volleyball and nire-respeto namin yung sport kasi saludo talaga kami sa mga ginawa nyo dati. Hindi lang natin kasama ngayon yung mga iba pa nating mga iniidolo. Lagi nyo pong tatandaan na kayo ang dahilan kung bakit din kami andito and nire-respeto po namin kayong lahat. Oh. Talaga, hindi, pero totoo. So totoo nice, pa. thank you. Totoo. Thank you. And hopefully, matagal pa tayo magsama-sama para sa mas brighter ang ilaw natin sa volleyball community na magagawa. Yes. And brighter candle for everyone. Medyo curious lang ako, ate, kasi sa sobrang dami din nangyari sa volleyball comparing noon and ngayon. Ano yung mga could have, should have nyo kung babalikan natin yung panahon? Ako, parang, di ba, andito sa pro. So, parang, kahit, parang short time lang yung naabutan ko. Parang siguro yun yung, parang mas longer pa sana. It could have. Yeah. Kasi, syempre, parang gusto ko pa rin matuto sa mga, di ba, mas bata. And, syempre, may ma-share din sa kanila. Pero ngayon, happy naman ako na kahit na hindi na ako nakakalaro, at least I'm still part of the volleyball community. So nakikita ko lahat ng mga, kung gaano nakalaki yung volleyball ngayon. So kung gaano nakalaki in the sense na, oh my gosh, yung panahon nila Chi, na naabutan ko rin sa UP kami naglalaro, na yung mga audience namin, family members, Yeah. friends. Tapos ngayon, standing room only na lang or sold out na yung mga malalaking venue. So it's really ang saya na ng volleyball. Definitely. But if there's like one word you could describe volleyball before and volleyball now, what word would that be? Big before, bigger na. Oh, Something like that. Same.
Oo. Everything is about school, everything about UAAP, and say you're representing your university or college. Pero ngayon, after college, meron ka ng ibang nire-represent yung club mo. Yes. So, pero everyone should always remember na palagi din nabanggit din to sa amin ni Coach Emil before, kung ano yung nakasulat sa harap ng jersey mo, yun yung mas importante kaysa sa likod. So, ano ba yung nasa harap? Yung team natin. Likod natin, surname. So, you're always carrying your team. We go to different provinces to cater all the supporters of volleyball, and it wouldn't happen if not because of all of you. Yeah, because of everyone, di ba? As analysts now for volleyball and still playing for the Petrogas Angels, thank you so much for making time and for sharing all these things to us. We always learn talaga. I'm very amazed po sa mga stories na ina-share nyo, and talagang mas ma-appreciate ko din, and hopefully na mga iba pang players kung anong meron tayo ngayon dahil sa mga pinaghirapan nyo and mga struggles nyo noon. Struggles, yeah. So, maraming salamat. Thank you also for having us here. Sobrang fun. Sobrang as ilaw ng mga tahanan. sobrang fun na kwentuhan. Yes. And ang dami natin na pag-usapan and learnings din with one another. And we have to thank Coach Emil also kasi Siya ang parang main topic siya talaga yung bida. hands down also to Coach Emil. Dahil it's one of the volleyball programs din talaga na tumatak. At hanggang ngayon, pinapahirapan pa rin ang lahat ng mga teams sa UAAP and sa professional league. So, yeah, Coach Emil, hello, Bravo, Coach. Coach. The one and only. Yes. Thank you so much. Thank you.